Secret battle sa Zoning 21, sino kaya? Saito dapat nang magretiro. Laki na ang naiambag sa eksena. Alamin natin ang mga yan, so tara. Itong paparating na October 24 at 25, ang Zoning 20 at 21 nagaganapin sa lugar ng Mandaluyong. Sa Zoning 21, kapansin-pansin ang blank na mga chess sa bandang itaas. Malamang sa pasabog ito. Katulad na lang ni Sinagtala. Akalain ba natin na si GL ito? Brick Sanchez. Akalain ba natin na si Tipsy dito? Kaya ang surprise battle na ito sa 21 ay paniguradong solid. Ang surprise battle nga daw na ito ay handog ni Enigma para sa mga fans sa suporta tunay. Kahit na hindi ganun kasolid ang mga laban. Blank versus blank. Abangan nyo na lang. Ganun pa rin. Ganun nga yung iba pa rin pag live. Para sa mga hindi pa nakakaalam. At ebidensya naman yun sa kitang-kita naman yun sa datos ng mga uploads natin na yung 'di ba may fans talaga na minsan nakabase lang talaga sa pangalan, nakabase sa uso kung tutuusin na kung hindi sila pamilyar, hindi nila pagbibigyan, kaya hindi nila napapanood tuloy yung mga nagagawa nila Sinagtala, nagagawa nila Freak Sanchez at marami pang iba. Yan, tingin ko dagdag dahilan kung bakit dapat puntahan nyo tong basta. Pero kumbaga yan na lang din yung regalo natin sa mga supportan tunay sa live. Gawa rin natin sa Cebu at nakita nyo naman yung resulta nun. Tapos hanggang sa ganito na, tangina, super alter ego. Pati na rin mismo yung pangalan nila wala na sa poster, no? So, 'di ba? Parang evolution of battle rap, pati yung alter ego battle nag-evolve. Pero sa kabila nun, gusto ko talagang sobrang lang to, special lang talaga. Hindi natin gagasgasin masyado tong alter ego battle. Alam nila, nalalaban sila, hindi nila kilala yung kalaban nila, ako lang yung nakakaalam. At nung panahon na yun, ganun din. Syempre, sinasabihan ko sila na, huwag kayong magparamdam sa social media na may laban kayo. Syempre, kayang hulaan ng kalaban kung sino yung mga kalaban na nila. So ito ulit, ako lang talaga nakakaalam, buong staff hindi nila alam. Regalo to para sa inyo, para sa mga supportan tunay. Pagdating nyo, makikita nyo, papanood nyo talaga ulit si Fonger versus Fonger. Dahil nga sa pakulunan naman na ito ni Enigma, inalam natin ang tingin ng ilang mga battle MCs kung sino ba ang secret battle na ito sa Zoning 21. Para sa inyo, sino yung dalawang MC na to na maglalaban? Kasi paano ko siya nakitang interesting siya, kung kagaya Sinagtala, tangina, sino man malalamang GL yun, di ba? Tapos Freak Sanchez, sino ba naman mag-aakalang si Tipsy yun? So yung mga secret battles na ganyan, feeling ko pwedeng may old god na bumalik. Old god na bumalik, big names na bumatel, gustong tumesting, at hindi natin masabi. Feeling ko baka si Sixth Threat. Posibleng si Sixth Threat to, baka si Sixth Threat. Tingin nyo, ang tagal nang wala ni Sixth Threat, baka pang warm up to bago mag-ahon. Sino kaya? Si Looney, posible naman si Looney, nasa hospital si Looney. Si Apex, tingin nyo si Apex, posibleng si Apex. Sino kaya? Si Fangs, Chris Delano, yung mga magkaka-comeback, mga ganun. Pero feeling ko baka si Sixth Threat. Abra, di kaya si Abra? Si Abra medyo tahimik sa social media, sa walang di ba, malay mo. At ito, dadako na nga tayo sa pang-8 laban. At saka tingin ko magiging solid to. At kung huhulaan ko kung sino to, sa tingin ko si Mark Agiwa versus JJ Helterbrand. Kung ako nga ang tatanungin, mga kuys, base sa mga nakikita ko sa Sokmed, tatlong naiisip ko. Una, si Abra, dahil pinost nga ng flip top kamakailan, at pwedeng pang warm up ito ni Abra dahil matagal na siyang di nakabatid. At ang huli ang tingin ko ay si Apex, dahil nag-post ang girlfriend niya na si Basha.
Sa kabilang balita naman, muli na naman ngang dinismaya ni Saito ang mga fans. Kay EJ Power at Slack One ay pwede nang magretiro si Saito. Malaki na naiambag niya sa eksena. Wala na daw dapat umano siyang patunayan. Ayun, ikaw, tatanungin kita. Tingin mo dapat na bang huminto sa si Zaito, sa battle rap? Tingin ko hindi dapat huminto. Tingin ko dapat siya mag-focus. Dapat niyang focusan. Gets ko rin siya eh. Alam mo yun na parang wala na dito yung ano niya. Feeling ko, kaya nagkaaganto na siya. Wala na yung interest niya dito. Hindi niya, wala na siyang ano. Ayun din, yung ano yung pinag-uusapan namin. Wala na siyang dapat patunayan. Oo. Kasi nakagawa na ng ano to eh. Malaki na yung naiambag. Sa totoo lang, malaki na yung naiambag ni Saito dito sa No. kanya. Kumbaga para makipagpagalingan pa sa mga bago. Yun ang ano, yun ang Kumbaga yung paghahanda. Para sumuporta at saka para umano ng ng TF siguro. Hindi, yung yung para sa akin, para na maghanda siya para sa mga fans niya. Alam mo yun na, bilang ako na naging fan ako ni Zaito eh. Sa laban na to, may part sa akin na umaasa na sana maganda si Zaito. Sana makita ko yung Zaito na ano. Kasi isa siya sa mga ano eh. Kumbaga, tangina wala pa tayo sa flip top. Alam mo yun, isa na siya sa inaabangan natin. At saka si Saito, isa sa mga bumuo ng pagiging komedyante ko. Oh. Yun. Marami akong laban na siyang kumbaga parang ang carbon ang kinopyahan. Yeah, inspired sa kanya yung mga comedy mo. Oh. So, ayun, meron din akong ganun na sana kahit nasa flip top na ako, gusto kong mapunta, nandyan ako sa harap, makita ko yung Saitong sobrang lakas na hinihiling kong makita noon nung bata ako. Ano yun? Pero hindi ko alam kung maano pa yun, mangyayari pa yun. Pero shoutout pa rin sa dalawang to, Saito Idol, Manda. Props kay kay Manda Baliw. Ang lakas ni Manda Baliw dito. Malakas, sayang lang hindi na parang hindi na suklian yung ganung paghahanda niya. Pero shit happens. Kahit anong mangyari, may bulilyaso nangyari, baka siguro handang-handa talaga si Idol Saito na ano lang. No. Baka hindi lang niya na memoryado, pero handang-handa siya. Nakabuhos talaga ng mga rounds. Feeling ko meron. Hindi niya lang mahugot talaga. At sino ang tingin niyong secret battle sa Zoning 21? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.